Isa-usap tayo ate. Scott, resign! Marcos, 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 resign! Bagot, resign! Bagot, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Lahat po ng nasa gilid, pumasok tayo sa gitna, magsama-sama po tayo rito. Atras po tayo, atras! Atras! Para mabuo po natin ang crowd. Magsama-sama po tayo, taong bayan! Kailangan natin magsama-sama! Pilipinas! OFW! Sama-sama po tayo! Isigaw po natin sa taong bayan ang kahirapan na ginagawa ng gobyerno ito! Puro kasinungalingan! Puro pambubudol! Isigaw ng bayan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos pangat! Marcos pangat! Marcos pangat! Marcos pangat! Marcos pangat! Marcos pangat! Kailangan natin isigaw! Ipakita sa taong bayan kung ano ang gobyerno ito! Kristiyano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Muslim, magsama-sama po tayo! BBM resign! BBM resign! Walang gusto ito ang ginagawa ng mga pulis kung paano natin kailangan pagkakawalan kasi Marcos resign! Gising ng Pilipinas! Marcos resign! Pilipino na gusto ang pamilya sa Pilipinas! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Pero ngayong gabi, araw ng mga bayani, tatayo at titindig para sa karapatan ng bawat kamanang Pilipino. Ako po ay dating member, pero ngayon po, sa lahat po ng napapanood ko at napapakinggan ko po na pangyayari sa dati kong sinasamahan at pinaniniwalaan na organisasyon, simbahan, ay hindi ko na po kinakaya. Nanlulumo po ang aking loob na makita po ang dating aking mga kasamahan na niyuyurakan ang karapatan ng bawat Pilipino. Justisya! Justisya! Nais ko rin kunin ang pagkakataon na ito upang ipaalam po sa lahat po ng mga nakikinig at naniniwala na si Pastor ay isang rapist, isang human trafficker. Yan po ay walang katotohanan. Ang buhay po namin sa labas ay walang-wala. Ang tatay ko po nagtitinda, naglalako ng mga tamo, patya. Yan po ang aming buhay sa labas.
Pero nang nakilala po ng aking tatay, si Pastor Kibuloy, noong 1998, binago niya po ang buhay namin! Kaya wala pong katotohanan lahat ng mga fake news na naririnig ng mga kapwa natin Pilipino sa social media. Maraming salamat po, Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil ang ate ko po, dahil po sa tulong nyo, pinag-aral nyo sa Singapore, nakapagtapos sa business administration. Mahal na Pastor, isa lamang po ang gusto kong sabihin sa inyong gabi, sa iyo ngayong gabi. Babalik po ako muli sa inyong pong dakilang kalooban na ipinagkaloob ng ating dakilang tatayo, titindig! At para po kay General Torre at kay Bongbong Marcos, wala kayong karapatan para kuhanin ang mga pinaghirapan ng bawat miyembro ng POJC. Habang nananalangin, pinasabugan ng tear gas. Maling-mali po yan! Tatayo ngayon! Sino? Sino ang tatayo rito para sa mga kabataang Pilipino? Kung hindi ngayon, kailan? Sabay-sabay po tayo. Ito na po ang araw ng tunay na pagbabago. Tumayo po tayo sa araw ng mga bayani bilang isang tunay na Pilipino. Ang nakakilala sa inyo sa akin dito, KOGC, marami akong makakilala sa Davao. Pwede ang pilot ng KOGC, mga devoted Roman Catholic sila. Pero pinaaral sila ng tinatawag nilang rapist. Mas mabilis ang pagkalat ng kasinungalingan, mas mabilis ang paniwalaan, ang fabricated na story. Pero kung buksan ninyo ang inyong mga cellphone, panoorin nyo kung paano na binaboy ang mga nasa KOGC. Mainstream media. Black out kayo. Sa likod. BBM na lang! Kaya magkaisa tayong lahat. Babalita niyo. Eh, sino kayo dito? Sino na kayo? KOGC, kanina pa siya galit na galit at gusto nang sumabog ang kanyang dibdib. Ma'am? Father, magandang gabi mga kapatid. Ako po ay isang kaming mga nakasama ni Pastor at natulungan. Manood kayo, dalawa ang ginahasa ng mga kapulisan na nandun sa kanya. Alang-alang sa konstitusyon. Pinagahasa na anong ginagawa nyo dahil sa pera. I-accept it. Sundin natin sinabi niya nung nakaraan. Kahit akong pare, kahit akong brother, bumaban ako sa hulda. Bigyan na ng pera. Hindi ako takot mamatay. Mamatay yung nagtuto sa akin. Kung mataba ako, Mag-drug hindi lang ako ang matutuloy. nakapatay. Back doon. Lalabas ang human right. Sabi, Father pala siya. Sabi ni Father. Wala nang alisan to. Bahala na. Mga kapatid, nais ko lang pong ipaalam sa inyo, alam at tayo sa hantungan at sa judgment sa pagdating ng panahon. Kaya po, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tumutulong, sa mga sila Dr. Lorraine Badoy, pang pinangungunahan nila si Dr. Harry Roque, at ang lahat ng mga sumusuporta sa nakita nila na nagaganap sa KOJC. At ang turo po sa amin ng mga pastor, yan po ay espiritu. Espiritu na sinabi niya, this is a spiritual drama. Nakasulat na po ito na mangyayari. History repeat itself. When Jesus Christ was crucified, ganun din po. Character assassination po ang ginagawa nila. Ang turo po sa amin ng mga pastor, yun po ang dapat nating baguhin. Kaya tayo pong lahat na nandito ay may espiritu, kung kanino ang espiritu, nasa sa inyo po yan. Kasi yun po ang magdadala sa inyo kung saan kayo pupunta sa impyerno man o sa langit.
Sapagkat, mga kapatid, ang masakit lang po sa amin ngayon, nandito bilang mga membro ng aming pinagmamahal na pastor, wala po siyang itinuro sa amin na pangit. Nakita niyo po ang pagtanggap kay BBM nung siya ay tumakbo bilang senador, bilang presidente. Ang SMNI lang po ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maiboses niya ang lahat at makapanalo siya dahil din yan kay Inday Sara. Kaya po, naiintindihan po namin kaya na ginagawa nila kay Pastor ang mga ganitong pangyayari dahil siya ang #1 supporter ng kanyang kaibigan ni Rodrigo Duterte.